Hello mga ka-antrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Medyo na busy tayo ng mga nakaraang araw. Kaya ayan, back to ano tayo ngayon? Back to discussion. At gusto ko pong bigyan ng follow-up para doon sa mga hindi pa naka-update or update. Yung pinag-uusapan po natin last time, yung last video ko po about doon sa savings account sa isang kilalang bangko na nahack. So, sa mga hindi nakapanood po doon, ang kwento po noon is ako mismo, personally ko pong napanood yung live ni Mr. Cañete sa Facebook na siya nga po ay sinasabi niya na yung kanyang passbook savings account ay nahack daw po na nagkakahalaga more or less 350 to 365,000 pesos. So, sabi niya po doon ay hindi daw po yun nakalink online at hindi rin daw po hindi siya nakabundle sa ATM. So, bago tayo magpatuloy, and shout out po muna sa inyong lahat, sa mga bago po lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe. Ayan, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. So, gusto ko lang pong linawin kasi baka kagaya nyo ako na nagpanic din talaga at saka kung baga kinabahan din talaga at natakot kasi nga po ayun may ongoing pa akong ina-activate na credit card. So nakakatakot siya to think na yung sabi ni Mr. Cañete ay passbook siya. So napakahirap isipin kahit na anong isip ko na paano pa na-hack yung naka-passbook savings account, hindi siya naka-link online or wala siyang ATM, 'di ba? Na syempre 'di ba pag naka-passbook, kailangan mong mag-withdraw personally. At kung magpapa-withdraw ka ng representative, may pipirmahan pa yun doon. At saka napakahigpit ng ng BDO sa mga withdrawals, 'di ba? Kung representative lang, hingin pa ng ID, ganon. So, yung iba naman kapag kilala na kahit na hindi na. So, ayun po, naglabas po ang BDO afternoon kasi na mag-viral yun kasi napanood ko nga, 'di ba? At talagang ako na windang din kaagad ako. Syempre, sa mga mayayaman, okay lang yun sa kanila yung mga ganong amount. Kumbaga, hindi sila mapipilayan or maliit na amount lang sa kanila. Pero sa mga kagaya natin ng mga maliliit na negosyante at yun sa kagaya nga ni Mr. Cañete na umiiyak talaga as in may mga luha talaga, grabe yung paghihinagpis niya dahil matagal na panahon nilang pinag-ipunan yun para sa pag-aaral ng kanilang mga anak tapos mahahak lang ng ganon-ganon. Kaya talaga na-share ko yun dito para magdoble ingat. So, ayun po, after nung mag-viral yun, kasi nabanggit din doon ni Mr. Cañete na nag-report daw sila sa bangko, pangalanan natin sa BDO dahil nag-viral na yun. At ang nakakawindang kasi doon, di ba ang daming history ng BDO ng mga nahahack na account, ng mga ATM, ng mga savings account nahahack, even yung mga account ng mga celebrity. Kaya talaga hindi malayong pwedeng maulit o mangyari na naman. Kaya nakakatakot talaga para sa kanilang mga kliyente. Uulitin ko na windang po ako kasi isa po ako sa mga depositor na maliit lang. So yung pinag-ipunan natin, yung pinaghirapan natin, yung ginagamit natin sa negosyo, pwede tayong ma-double kill nun kung magkautang na tayo, hindi pa tayo makabayad kung mahak yung ating mga account. So, sabi kasi ni Mr. Cañete, nag-report daw siya, tapos after 1 week yata yun, kung tama ang pagkakatanda ko, kinonfirm ng BDO na successfully nga na na-transfer online yung pera na yun. Pero sabi ni Mr. Cañete, wala siyang binanggit kasi na pinalitan or inassure sila ng BDO na may di ba, may insurance worth 500,000 ng PDIC ang BDO. So, i-rely ko lang din sa inyo, ibalita ko lang din sa inyo ang update tungkol doon. Ito ay galing sa reliable BDO Unibank na post. Ayan. So, sabi dito, please be informed that in the recent passbook incident as narrated by Mr. Glenn Cañete in his social media account, BDO has been able to account for the withdrawals that caused stress to Mr. Cañete. Hindi lang po kay Mr. Cañete siya nag-cause talaga ng stress. Sa lahat ng account holders, lalo na yung mga kagaya kong maliliit lang na mga account holders. Kasi malaking pera na yun para sa amin, kung barya lang yun para sa mga mayayaman at hindi nila ikina-stress yun. All withdrawals done by the account holder online were verified to be valid.
Mr. Cañete advised BDO that they will resolve matters within their family. So, yun na nga, baka may kinalaman sa pamilya, baka hindi lang alam ni Mr. Cañete pala na nagkaroon ng withdrawals, within their family, members or kung ano man. BDO always looks after the security of its clients and encourages them to maintain privacy of their accounts. BDO is regulated by the BSP, open and close parenthesis, ayan, www.bsp.gov.ph. Please visit the About section of the BDO Unibank Facebook page for more details. Deposits are insured by PDIC up to 500,000 per depositor. Ayan. Ano ba yung sinabi ko kanina? PDIC? Tama ba yung sinabi ko? PDIC. So, insured tayo ng 500,000 per depositor. So, naisip ko nga, hala, dapat pala kapag more than 500,000 na, hindi mo na i-deposit sa kanila kasi baka nga ma-hack, diba? So, hindi out of na tayo, out of insurance na doon sa worth 500,000. So, ayun, gusto ko lang sa inyo, gusto ko lang din sa inyo, ibalita para doon sa mga wala pang update na, ayun nga po, baka nagkaroon ng withdrawals within their family member na hindi alam ni Mr. Cañete. Pero again, kailangan pa rin po natin mag-ingat at hindi rin po maialis yung sa atin kasi may history nga po sila ng ganun, diba? Ng mga hacking sa kanila, palaging may history ng hacking. So, ayan po, mag-ingat na lang po tayo dahil hindi maaala yung mangyari nga po talaga ito, diba? Sa dami ng mga hacker ngayon, sa lahat ng pwede nilang mapagkakitaan ay talagang gagawin nila. Even yung mga Facebook account, diba? Na-hack nila tapos manghihingi, mang-solicit, manghihiram ng mga pera sa mga nasa friends list ng isang Facebook account user. So, ulitin ko po, i-share ko sa inyo yung aking nabasang post din na kung halimbawa may mga tatawag-tawag kasi usong-uso yan, diba? Na halimbawa, this is from BDO, this is from Bank of Philippine Islands, or this is from, is this Anilin, or something, is this Juan de la Cruz, ganon. So, ang sabi doon, huwag tayong mag-answer ng yes. Instead, mag-answer tayo, diba, is this do you hear me, or is this you? So, huwag tayong directly mag-answer ng yes. So, mag-answer tayo over the phone ng I can hear you, I heard you speaking, this is she speaking, mga ganun. Kasi kapag nag-answer daw tayo ng yes, pwede nilang gamitin yung part na yun na yes para doon sa kanilang pang-hack. Yung yes lang na yun na boses natin or mag-yes, pwede na nilang magamit. Kaya wag sumagot ng yes. Pag sinabing, do you hear me? Don't say yes. You can answer. We can answer. I can hear you. I heard you. Go on. Go ahead. Mga ganon. So, malalaman mo daw yan minsan bababa sila. Kasi yun yung mga sign na mga hacker yung mga yun. Okay, so yun lang po. Sana'y naliwanagan tayo at mabawasan yung stress natin dahil sa incidenting yun. See you in my next video. Please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Bye-bye!